Magandang gabi mga kabayaning Pilipino. Dito na naman tayo sa para magbigay ng comment at reactions doon sa debate na nangyari about kay Risa Hontiveros at saka kay Senator Rodante Marcolita. So, yung kasi, yung debate kasi nilang dalawa during doon sa impeachment, yung sa pagbasura ng pag-archive ng impeachment complaint ni VP Sara Duterte. Nag-quote kasi siya doon ng mga legal cases. So, nung tinanong siya ni Senator Rodante Marcolita kung in-bank ba yan or ad-bank, so medyo hindi masyado nakasagot si Senator Risa Hontiveros doon. And then, yung legal cases na sinasite niya, which is hindi naman pala unanimous ang decision noon. So, yun nga yung lumalabas na parang nagsisinungaling si Senator Risa Hontiveros sa pagbigay niya ng sentimento about doon sa yung debate nila ni Senator Marcolita. Kaya ang pinaka kasi doon, pinaka konsepto nung debate is just to drag the name of VP Inday Sara, para hilahin lang nila. Kaya wala siyang pakialam kahit mali-mali na yung mga konsepto, yung mga legal term na ginagamit niya. Wala siyang pakialam as long as mahila lang nila sa kahiyan, and then mapin down lang nila yung Vice President. So, yun naman talaga yung purpose nila Yun yung part ng demolition job nila, to persecute the Vice President para pagdating sa 2028 wala na silang kalaban. So, yun nga lang, so since maraming mga kababayan natin na mahilig mag-research din, at the same time ang Korte Suprema na din ang nagpapatunay na yung legal cases na sinasite ni Senator Risa Hontiveros is mali. Kaya naglabas ng statement ang Supreme Court through the tagapagsalita nila, na yung cases na sinasite ni Senator Risa Hontiveros which is mali. Hindi po siya doon yung tinanong kasi siya that ni Senator Rodante Marcolita na unanimous ba ang decision niyan. Asan ba kami nakakita na kasi nagsabi nga si Senador Rodante Marcolita na sa loob ng practicing lawyer niya, and then as a member of the House of the Representative, as a litigations, wala pa siyang nakita na unanimous yung decision ng Supreme Court tapos nagkaroon ng reversal, nag-reverse, kaya and then nakipag doon si Senator Hontiveros, parang niya nag-counter siya about dun sa statement ni Senator Marcolita na mayroon. Tapos nag-cite na siya doon na yung legal case against sa tapos unanimous daw yung decision ng Supreme Court. Then at the end of the day kinalaunan hindi pala. Yun yung so mahilig talaga, mahilig si Senator Hontiveros na magtanim ng mga ebidensya kagaya ng fake witness, ngayon naman fake information. So mga false information, mahilig sila sa mga ganung bagay. Bakit? Kasi nga because of hatred, insecurity, talagang ayaw nila Saka isa pa, yung pangarap niya na maging presidente siya ngayong 2028, tumakbo presidente. Kaya gusto nilang pabagsakin, i-persecute si VP Sara para lang sila yung
sila yung magkakaroon ng pwesto sa 2028. At then si VP Sara hindi na makatakbo kasi pag once may impeach ka, kasama na yung disqualifications of any doon holding of a positions of any government position. Kaya yun yung napakasaklap doon. And then kay mga kabayaning Pilipino, andito lang po tayo, no? Andito na po tayo. So, mayroon po ako ipapakita sa inyo mga kabayaning Pilipino. Ito na po, nakabili na po pala tayo ng ng solar lights, no, para sa mga kababayan natin na walang-wala din. So, ipapakita ko lang sa inyo kung para po makita ninyo. Dito po, no, kung gusto, sino po yung gustong mag-donate or in cash or in kind, dito i-ano ko lang po sa i-ano ko po yung GCash number ko dito para doon nyo lang po i-send. So dito na po yung ano natin, ito po no, ito po yung solar lights na ipamahagi natin doon sa mga kababayan natin na walang-wala, no, yung gasira lang ang ano nila sa mga, lalo na nakatira sa mga liblib na lugar, sa mga bundukan. So ito po yung ipapamahagi natin. So meron na po tayong dalawang na mabigyan, dalawang bahay kasi nga. So ipapamahagi po natin ito. Sana na po naway po isuportahan niyo po, no, ang aking channel na to para marami pa po tayong mabahagian ng mga solar lights. So ito'y tinatawag nating ilaw ng pag-asa, no? Liwanag ng pag-asa para doon sa mga kababayan natin na malayo, no? Sa mga, lalo na yung nakatira sa mga far flung area, sa mga mountainous area, ang maabutan natin sila ng tulong, no? Yung mga solar lights para mas magkaroon ng liwanag ang kanilang bukas, no? Kasi syempre may mga anak silang nag-aaral, kaya mahirap pagkasira lang ang gamit. So ito na po, pamahagi po natin to. May dalawang bahay na po tayong matutulungan. Sa mga gustong mag-donate ng in cash or in kind, willing naman po ang channel ko. Tawagan nyo lang po ako sa number ko, isusulat ko po dito. So maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat mga kabayaning Pilipino. Naway mag-ingat po tayo, sana naman tayong lupalot ng mundo.